So, this is a follow-up video about dun sa in-upload natin yesterday, the Dagu Hada grammar. So, meron tayong clarifications dun sa comment section. And for the record, babasahin ko lang no and a-address natin. So, yung una, ang sabi, Ma'am, bakit po mga Korean na kasama ko madalas Dagu lang sinasabi? Wala nang heyo. Another one, bihira ko din marinig sa mga Koreans to kasi pinapaiksi na nila. Pag sila nagamit, example, daguhada, magiging itteyo na lang. So, yung mga naririnig po ninyo sa mga Koreans, tama naman po yon. And yung binigay ko po ng mga examples dun sa previous video, yung mga nakadagu heyo or dagu hesoyo, yun po kasi ay kapag written form. So, kapag isusulat mo, no, yung sinabi ng iba na gusto mo ding sabihin sa iba, dagu heyo or dagu hesoyo. Now, yung mga naririnig nyo naman sa mga Koreans, yun po ay conversational form na, no? And knowing yung mga Koreans na mahilig silang magpaiksi ng mga bagay-bagay dahil sila nga ay pali-pali. So, yung dagu heyo, dagu hesoyo, kapag sa conversation, deyo, madalas mo siyang maririnig. So, mali ba kung gagamitin ko sa conversation yung dagu heyo or dagu hesoyo? Hindi naman po, pwede nyo pa rin gamitin. Pero kapag written form na, mas standard ang dagu heyo or dagu hesoyo. So, balikan natin yung few examples dun sa previous videos and gawin natin siyang conversational. 팀장님이 내일 회의가 있다고 했어요. 팀장님이 내일 회의가 있대요. 팀장님이 내일 회의가 있대요. 동생이 숙제 다 했다고 했어요. 동생이 숙제 다 했대요. 동생이 숙제 다 했대요. 엄마가 머리 아프다고 해요. 엄마가 머리 아프대요. 엄마가 머리 아프대요. 동료가 내일 재택근무한다고 했어요. 동료가 내일 재택근무한대요. 동료가 내일 재택근무한대요. So, ayun lang po yung difference ng dalawa, no? Kapag dagu heyo, written form, or pwede din sa conversation, while deyo, mas ginagamit sa conversation.